Hindi ba kayo nagtataka sa mga nangyayari? You know what? Kung ganito ka-odd ang mga pangyayari sa Miss Universe Circle, something behind the scenes is off-putting. Hello, mga liblings! Mabuhay and welcome back to my channel. I hope everyone is feeling good and doing great. In today's episode, mga guys, pag-usapan lang natin ang mga kaganapan sa Miss Universe. Gusto ko lang mag-share ng aking sentiments dahil may panibagong issue na naman sa Miss Universe. Ang coin, cryptocurrency, whatnots nila. Ano ba yan? Walang hack si Marie Kondo dito. Ang gulo nila ha. This is an ongoing or developing story. Something dozy and legal because of the lawsuit. So, hindi ako ang the right person to sort out this issue. Magbigay lang po ako ng komento at reaction. And then, I will also share my Pyro Latinas. Para kasing it feels like the Miss Universe mania has begun because of the clamor and glamour of the Latina beauty queens at Smile Train. Manibago pa ba tayo, guys? Ever since naman, they are the fairest in physical and technical bearing. But before that, I wanna thank you for subscribing to my channel, and in case you haven't subscribed yet, just click the subscribe button with the notification bell to keep you updated each time I published my new video. Again, Danke vielmals. Thank you very much for your support. Alright mga guys, hi, ang gulo na naman sa Miss Universe. Things are blowing out of proportion. The web of events are disturbing. Parang, ano pa ba ang susunod? With this coin controversy, multitude of the pageant netizens are frantically on frit. Nababahala para kay Michelle kasi Michelle is on the tight spot because of her involvement and appearances on Philippine Blockchain Week. Mga 1 fortnight or 2 weeks na ang nakalipas. Pero nag-post ng official statement si Bolter Tayag. Siya ba yung si Ilong Ranger? Kasi yan ang mga nababasa ko sa mga comment section. O si Mamang Chonas. Natatawa ako. Okay. Wala daw yun kinalaman sa Miss Universe coin kasi sa NFT at Autism Spectrum Advocacy lang ni Michelle ang concern nila. Basta masaling mo itong mga pangyayari kasi may dose of contradictory sa statements ng MUPH, and we will see what will happen after the thorough investigation of the Miss Universe organization. Kasi it would be a bummer kung makisaw-saw pa tayo dyan, lalo na ako. Ano muna, let's the dust settled muna bago tayo magdakdak. I wanna get the gist of the whole shebang kasi di ko gets kung bakit nangyari to. Gusto ko intindihin muna ang consequences ng incident na to. I am doing my research kasi kagabi ko lang to nabalitaan sa pinsan ko at sa mga pageantry pages. Gusto ko lang ipaalam na medyo late ako sa mga updates sa mga balita dahil ako po ay fully invested sa aking pag-aaral ng Hochdeutsch or Advanced German language. But I am trying to make conscious effort to keep in touch to the pageantry world. Now mga guys, what we conjure up in our minds is that this could disintegrate our chances to win the crown or at least to tinker the broken streak. Kalat na sa social media na ang mga haka-haka na baka maulit ang kapalaran natin from
last year kasi mga pasaway yung mga officials sa MUPH. You know guys, I don't know how to put this lightly, but I hope it won't. Napaka-mean naman natin kung parang masaya tayo na dinadown natin si Michelle. Especially that she is a compassionate and hardworking person. How I wish Michelle could follow Arboni's trail of destiny, wherein she walks tall and chin up despite of the rig issue. Na alam niyo yun, siya pa rin talaga ang nanalo at nagsuot ng force for the good crown hanggang sa huli. So, let's see kung ano ang impact nito kay Michelle. I don't think na may kasalanan si Michelle dito o sinadya niya talaga o baka naman she did not see it coming. Nagkamali siya ng desisyon at na-realize niya na may mali pala sa appearances niya sa PBC week na yon. Ewan ko. Ang butchi kasi ng operation ng Miss Universe Philippines. Ibalik na lang kasi sa binibining Pilipinas yan. Parang mga engot lang. If there is someone to blame or someone who's at fault, sila yon. Sana wag natin ibunton ang sisi kay Michelle. Ay nako, maiba na lang tayo kasi there is also a bit of Antonia Porcil reaching 1 million followers on Instagram. Sounds dodgy to me. I don't know, baka mga dami at zombie accounts lang kaya. Charot lang. But you know, I can vibe the undercurrents. Parang, para sa akin nagbibigay talaga ng gut feel na baka si Antonia talaga ang bibigyan ng pabor. Bakit hindi? Tayo ang may-ari. Antonia is actually fanning the fire on furor and hysteria na talagang siya ang concealed winner. Kasi kung hindi nagawa ni Amanda Obdam noong 2020, eto na, si Antonia Porcil na yan. Siya na ang may bertod para manalo ang Thailand this year. What can you say mga guys? Hindi ba kayo nagtataka sa mga nangyayari? You know what? Kung ganito ka-odd ang mga pangyayari sa Miss Universe Circle, something behind the scenes is off-putting. Hindi natin matumbok kung ano, pero may something talaga. Or shall we say na parang doomed na ang Miss Universe simula nang mapunta ang ownership kay Kunan. Alam nyo, hindi ko alam kung paano kayo mag-react dito sa sasabihin ko. But astrologically speaking, Kunan is an Aquarian. And Aquarius is the zodiac of high intellect, innovation, and invention. Yet, the dark side of this star sign is rebellious. And unfortunately, this year, 2023, year of the rabbit, bring financial shakes and hurdles to Aquarians. Bilang isang tao na may kunting kaalaman sa astrology, this may holds true to business dynamics of Kunan. Hindi ko lang masabi-sabi dito kasi hindi naman tungkol sa astrology ang channel ko. Diba? Pero bahala kayo kung naniniwala kayo sa astrology. Tsaka, wala naman akong issue kung si Antonia talaga ang mananalo. Ibigay na lang natin yan sa Thailand. Basta lumaban ng patas at maayos si Antonia. Anyway, let's shift the topic na lang. Mag-share na lang ako sa inyo ng aking early favorites sa mga Latinas. I have my 5 Pyro Latinas in my list. And they are Miss Nicaragua, Miss Mexico, Miss Dominican Republic, Miss Puerto Rico, and Miss Colombia. And hey, bukang bibig din pala itong si Miss Dominican Republic.
Mariana Downing sparks fly amongst the Latinas. I think she is the one of the strongest court cards from the Latin countries. Plainly because of her swan-like neck. Alam nyo naman na pansinin ang may ganitong physical figure. At saka may dugong British itong si Mariana, kaya magaling mag-English. Pero hindi siya gaanong fluent sa Spanish. Ex din to ni Mark Antony. Grabe ang lupit ni Mark Antony, no? Hindi siya kagwapuhan, pero nahuhumaling ang mga beauty queens sa kanya. Palibhasa kasi rich and famous. Rich and famous salsa artist of all time. Yan si Mark Antony. Sikat siya sa Puerto Rico. Okay. Nag-research kasi ako kahapon. Tiningnan ko ang Instagram account ni Mariana. Sa totoo lang, hindi siya ganun ka-telegenic para sa akin. Para sa akin, hindi siya ganun ka-telegenic. Pag wala siyang makeup, she is not really facially striking. Medyo may pagka-overturned ang mata niya at hindi well-proportioned ang katawan niya kasi mahaba ang torso niya. Pag mahaba ang torso mga guys, medyo maiksi ang legs at may pagka-tricky ito damitan si Mariana. However, her overall impact to the pageant netizens' eyes is vibrational. And I'm sure this girl can secure a spot on top 10. Honestly, nagsasabungan talaga sa kagandahan tong mga Latina this year. Halos lahat sila magaganda. Parang wala kang itapon kasi pare-pareho ang facial and physical forms nila. I also like Miss Chile. Pero kasi hindi ko pa masasabi kung sino talaga sa kanila ang may inside track para tumbahin si Antonia. Kaya lang naman maingay ang mga Latina dahil sa press at media ballyho o overhyping. Siyempre, inaabangan yan lagi sila, di ba? Pero we can't really decipher kung sino dyan ang matibay at pangmatagalan ang karisma hanggat hindi sila nagsama-sama lahat. Nowadays, we are just evaluating them by first impression and how they present themselves or how they presented themselves. Doon sa smile train, no, kumabog talaga itong si Miss Venezuela. But if there is someone that I fearlessly want to win, I'll go for Miss Colombia, Camila Avila. O di kaya si Miss Puerto Rico, Carla Gelfo. Kasi kung target ng GKN na ipanalo ang Latina, kung sakaling editor tayo ng daan going to Thailand, I have a sneaking suspicion that one of these girls will step up to the top 5 podium and eventually get the crown. Pagtsikahan pa natin ang mga Latina sa susunod ko ng mga vlog. So, paano naman ang ating pambato? Naku, pag nagkataon na may false hope tayo kay Michelle dahil sa coin controversy, na lagot. Malas ni Michelle. Pero, wag naman sana, no? Kasi lulumpuhin ng pageant netizens sina Shamsi at Cholter. Surely the pageant netizens will run amok, will get furious. Kaya, good luck na lang. However, apropos to the ongoing lawsuit, we should not undervalue Michelle's capability to set things right. Ayokong isipin na masasayang ang relevance ng kanyang advocacy kasi ito ang pambala niya sa kompetisyon. Sana ma-absolve ang kaso kasi kung hindi, bad record yan sa atin. Parang we burned the bridge halfway to Miss Universe Skyscraper. Baka abutin tayo ng ilang dekada bago tayo ulit makakuha ng title.
Tandaan natin mga guys, powerhouse tayo. And that is a hard-earned ladder of success to climb. Yet deprived to many. Kung sino man ang nasa likod ng coin controversy na nagbunyag, sigurado may inggit yan. Malay natin gusto sirain ang momentum natin sa pageantry spectrum. O siya mga guys, sa next vlog na lang tayo ulit magkita-kita ha. At meron akong tatapusin na charcoal portrait. Wanna see my artistic side? Ayan. O siya, sige na mga liblings. Thank you for tuning in. God bless and keep safe. Chusi! Babush!